Guilty ang hatol kay dating US President Donald Trump para sa kasong may kaugnayan sa pamimiki ng business records. Pero giit niya, pinupolitika lang siya. Narito ang Frontline News Abroad ni Gerard de la Peña. This is a very sad day for America. We didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man. Yan ang pahayag ni dating US President Donald Trump ngayong siya ang kauna-unahang dati o kasalukuyang presidente ng Amerika na convicted sa isang krimen. Unanimous ang boto sa kanyang guilty beyond reasonable doubt para yan sa 34 counts ng pamimiki ng dokumento. Idinaan umano ng dating Pangulo sa mga peking business records ang panunuhol niya sa porn star na si Stormy Daniels at dating Playboy model na si Karen McDougal. Ginawa raw yan ni Trump para maitago ang pakikipagrelasyon niya sa mga nabanggit dahil pamilyado na ang dating Pangulo. Pera rin ang ginamit para itikom ng mga babae ang iba pa nilang nalalamang impormasyong makasisira sa kandidatura ni Trump noong 2016 presidential elections kung kailan siya nanalo. Pero taas noo pa rin si Trump. Giit niya wala siyang kasalanan, sabay sisi sa pinakamahigpit niyang kalaban sa presidential election sa Nobyembre. This was done by the Biden administration in order to wound or hurt an opponent, a political opponent, and I think it's just a disgrace. Hanggang 4 na taong pagkakakulong ang parusa sa kasong felony. Pero sa July 7 pa ilalabas ang sentensya kay Trump. Ilang araw yan bago ang inaasahang pag-nominate sa kanya bilang pambato ng Republican Party sa November presidential elections. Para sa ilang Trump supporter, nakakadismaya ang guilty verdict. Pero para naman sa iba, patunay ito na gumagana ang justice system sa Amerika. Sa kabila niyan, pwede pa rin kumandidato sa pagkapangulo si Trump kahit pamakulong siya. Pero ayon sa mga political expert, posibleng magdalawang isip ang ilang taga-suporta ng 77-year-old na dating Pangulo, ngayong convicted na siya. Iaapila naman ng kampo ni Trump ang desisyon ng korte. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.